Ang totoo niyan, wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Naghahanap sila ng kung ano yung pwede nilang gawing ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Kasi lahat yan, nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Nakikita na namin. Hindi pwede yun. So, yun yung sinasabi ko na, na hindi totoo na hindi ako pumunta, hindi ako sumagot, nandun ako 2 beses, wala ni isang tanong sa akin. Kasi, hindi sila handa na magtanong sa akin. Wala ako sa script na binabasa nila. Ang pag-uusapan natin ngayon, Banat Bay, kasama syempre ang ating pinakamamahal na Vice Presidente ng Pilipinas. Itong nangyaring impeachment or yung dalawang impeachment na actually, 2025 at saka ngayon 2026. Ngayon balikan natin yung mga nangyari, paano ba ito nagsimula? Pwede niyo po bang isa-isahin, madam, kung saan nagsimula ito and then ano yung progression? Oo, sige. Maraming salamat sa pagkakataon, no. Unahin ko, pag-usapan natin yung confidential funds. Dahil doon na pinaiikot ng mga members ng House of Representatives yung kanilang impeachment ko, no, sa akin. At meron kasing mga miyembro ng House of Representatives nagsasabi na tapos na sana ito kung sumagot lang siya sa amin noon. Tapos na sana ito kung nagsalita lang siya noon. Pero hindi kasi makatotohanan yung sinasabi nila na hindi ako sumagot. Kasi kung maalala ninyo, noong nagbukas sila ng hearings in aid kuno of legislation sa Committee on Governance ng House of Representatives, makikita nyo doon, noong unang-unang hearing, nandoon ako para sumagot. Nagbigay ako ng opening speech. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Tapos, ginawa nilang malaking issue yung hindi ko pag-oath. Hindi malaking issue yon dahil nakalagay sa rules nila at binasa ko pa ulit-ulit yung rules ng House of Representatives. Kinonsulta ko pa ang isang abogado, 2 kami nag-usap. Sabi ko, nakalagay dito, witness lang ang mag-oath. Ang resource persons ay hindi kailangan mag-oath. Pwede kang mag-cooperate, pwede kang sumagot, pwede kang magsalita, pero hindi mo kailangan mag-oath. So yun yung pinaglalaban ko doon. Kasi may rules kayo, sundin naman natin kung ano yung rules ng House of Representatives. Pero gusto talaga nila mag-oath ako, umupo ako doon, at kahit ni isang tanong, wala silang ibinigay sa akin. Napapansin ko na lahat ng tanong nila doon na sa ibang resource persons. So nagpaalam ako kasi sinasayang nila yung oras ko doon So nagpaalam ako sa chairperson ng Committee on Good Governance. At sinabi ko, alis na ako. Maayos naman siyang nagsabi na, okay, sige, alis ka na. Ni-release niya ako, pinaalis niya ako, nagpaalam ako maayos. Kung yung pangalawa, kung maalala ninyo, pangalawang pagpunta ko doon, ay nandoon ako para umappear ulit sa kanilang hearing. At umupo ako doon at sinamahan ko yung mga Office of the Vice President personnel na nagdesisyon na pumunta sa hearings.
Tapos, syempre, walang dumidepensa doon sa mga kasamahan ko sa OVP. Ang nangyayari kasi kapag ordinaryo ka na empleyado ng gobyerno o ordinaryo ka na mamamayan, hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Lagi yung congressman yung tama at hindi ka na pwede magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na pwede magsalita. So sinabi ko sa kanila na walang dumidepensa sa Office of the Vice President. So hinamon nila ako. Sabi nila, o sige, pagsalitain ka namin kapag nag-oath ka. So nag-oath ako. Noong nag-oath ako, pinaupo nila ako balik, tapos wala na naman silang tanong. Kahit isang tanong. Noong nag-collapse na yung isang kasamahan namin, si Acosta, doon ako nagpaalam ulit. Sabi ko, alis na ako. Kasi kailangan ko puntahan sa hospital yung kasama ko. Pumayag naman sila na umalis ako, na wala silang kahit isang tanong. Ang totoo niyan, wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Naghahanap sila ng kung ano yung pwede nilang gawing ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Kasi lahat yan, nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Nakikita na namin. Hindi pwede yun. So, yun yung sinasabi ko na, na hindi totoo, na hindi ako pumunta, hindi ako sumagot, nandun ako 2 beses, wala ni isang tanong sa akin. Kasi, hindi sila handa na magtanong sa akin. Wala ako sa script na binabasa nila. Pangalawa, kahit pa man na alam ko na fishing expedition yon ng ebidensya, nandun pa rin ako. Umupo pa rin ako, nagpakita pa rin ako sa kanila para makita ng taong bayan na pumunta ang Vice President. Pero kasi, mahaba yung timeline ng mga pangyayari para ko masabi sa inyo at para maipakita ko sa inyo kung paano nila dinevelop yung impeachment at yung mga sinasabi nilang ebidensya nila.